Marami sa atin, kung alam lang natin yung kaligtasang atin natamo, nag-aantay tayo ng pagkakataong maipasa rin sa iba ang pag-asang ito. Dahil si Jesus ang ating tiyak na pag-asa, kaya dapat inaantay natin ang bawat pagkakataon para sa Kanya, para sa ibang tao. Sa ating pong buhay, lagi tayong may inaasahan. Now, kayo po, anong inaasahan niyong mangyari ngayong Pasko? Regalo? Kumbaga, gift giving? Gastos? Gulo? Hindi ho. Anong inaasahan natin? Marami sa atin, kung alam lang natin yung kaligtasang atin natamo, nag-aantay tayo ng pagkakataong maipasa rin sa iba ang pag-asang ito. Dahil si Jesus ang ating tiyak na pag-asa, kaya dapat inaantay natin ang bawat pagkakataon para sa Kanya, para sa ibang tao. Nasusundan niyo po? Nag-aantay ka ba? Now, pag walang ganong pag-aantay, it only means hindi natin tagalubos na naintindihan ang ating tiyak na pag-asa. Kasi kung naiintindihan natin yung galak na ating pong naranasan, na alam nating may tagapagligtas, naku, gusto natin itong ipasa sa ibang tao. Kung naintindihan natin yung pag-asa na meron tayo, dahil at kalayaan sa adiksyon, kalayaan sa maraming bagay na bumibihag sa atin, na ang sarap na gusto nating sabihin sa kanila, etong pagkakataon, alalahanin ninyo ang anak ng Diyos na naisilang nung unang Pasko. Nakuha, ngayon nag-aantay ka ng pagkakataon, kailan ba ako papasok? Kailan ko ba sasabihin sa kanila? But you are still waiting on Him. Kaya ito pong ating titignan. Dalawang tao na siyang nag-intay ho ng Kapaskuhan. Hindi mo aasahan bakit nila ginagawa, because they were waiting for the consolation of Israel. Yun ang inaantay nila. Yung mabigyan sila ng aliw, kumbaga comfort, di ba? Now, para maintindihan natin, tatlong bagay ang ating pag-uusapan ngayon. Wait with hopeful anticipation, wait with joyful perseverance, and wait with grateful service. Now, ano ba ibig sabihin ng mga ito? Parang nosebleed. Di ba? Kahit ako, nosebleed ako eh. Di ba? Ano ba yan? Ito, alam nyo, isang bagay, na ang pag-iintay, hindi yan parang wala ka nang gagawin. Di ba? Mag-iintay ka, parang, dito, puna ako dito, mag-iintay. Nakakatamad atang mag-intay. Sabi ni Ann Voskamp, itong waiting on God is the very real work of the people of God. Ito ay tunay na trabaho, hindi ito passive. Ito ay active na ginagawa. Kasi napaka-importante nito na maintindihan natin, kasi yung waiting na yan, talagang hindi yan parang, okay lang, tutunganga ka lang. Hindi ganoon. Naalala ko ito lang yung kantang, While I'm Waiting. Narinig niyo na po ba yun? O di bali, hindi ko naman kakantahin. Sabi niya, I'm waiting. Sabi niya, I'm waiting on you, Lord. And I am hopeful. I am waiting on you, Lord. Though it is painful, but patiently I will wait. I will move ahead, bold and confident, taking every step in obedience. Sabi niya, ano sabi niya sa chorus? While I'm waiting, I will serve you. Naalala niyo na yung kanta? Yun na yun. No. Natutokso akong kantahin, pero sinasabi ng konsensya ko, wag, magkakamali ka, wag. Kaya sabi niya, while I'm waiting, I will worship. While I'm waiting, I will not faint. I will be running the race even while I wait. Ang pag-aantay, merong ginagawa yan. May ginagawa. Kaya merong tinatawag na hopeful anticipation, merong pong joyful perseverance, at merong pong grateful service. Nasusundan? Now let's go to this. Let's go to wait with hopeful anticipation. Now, anong pong sinasabi? Let's look at Simeon. Sabi rito, and there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. Ang ibig sabihin ng Simeon is someone who is ready to receive or to welcome. Talaga sobrang sigasig na tanggapin. Yan ang ibig sabihin yan. And this man, look at the words, was righteous and devout.
mamaya babalikan ko yan ha. Looking for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. Anong naantay niya? He was waiting for the consolation of Israel. Anong ibig sabihin? Sa maraming panahon, itong Israel, they were desperately waiting for the comfort, for their deliverer. Sa ilalim ng maraming panahon, sa kasaysayan nila, nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng iba't ibang bayan. Nasusundan niyo po? And umaasa sila, kailan kami mapapalaya? Ang hirap ng ganung pakiramdam. And yet, this man was waiting for that, pero anong ginawa niya? He was righteous and devout. Bakit importante yon? Mamaya, papakita ko sa inyo. Tuloy tayo. Kaya sabi yan, he was righteous and devout. Bakit? Ganito siya. Yung word na righteous, baka ma-misinterpret ninyo, ibang tao sasabi, oh, tingnan mo, may righteous sa Bible. But there is no one righteous. Yung word na righteous has something to do with faith. Abraham believed in God and he was counted righteous. Are you following? Kaya sabi sa Galatians, the righteous shall live by faith. Nagkakaintindihan tayo. And ngayon, ang bukod pa doon, pag sinabi mong living by faith, ang sinasabi ng Diyos, you are living pleasing God. Kasi sabi ng Bible, tignan nyo, without faith, it is impossible to please Him. And he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who seek Him. Now, ano ibig sabihin yan? Kapag ikaw ay nananampalataya sa Diyos, kaya hindi mo mapapaghiwalay yung being devoted, yung todo. Nakuha ninyo? Todo ka na. Itong pagkatao mo, todo na sa Diyos. Kaya he was devout. Sa lahat ng bagay, you need to be devoted. Ganon si Simeon. Amazing si Simeon. Ganon din sa bagay ng Bible. Alam niyo, minsan na-frustrate tayo. Minsan sabi natin, Lord, Christian ba ako? Ba't ganito buhay ko? Ilang Pasko nang dumaan, ganito pa rin ang buhay ko. Lord, kailan ba ako magbabago? And alam niyo, ito isang bagay na nakakatuwa sa Diyos. While we are waiting for His coming, for His second coming, we need to keep on living by faith. We need to keep todo, as in todo to God. Tingnan niyo, sabi niya, see how great a love the Father has bestowed on us. Hindi niyo ba nakita yung pag-ibig ng Diyos na binuhos siya sa atin? Na tayo ay tinawag ng mga anak ng Diyos. Now, alam niyo po, pag sinabi anak ng Diyos, we are adopted children of God. And minsan, nagdududa tayo, talaga bang anak ako ng Diyos? Kasi parang wala ako na ibigay sa Diyos eh. Now, pakinggan niyo mabuti ha. Halimbawa, si Renato. Ito si Renato, kilala na ng bayan ito eh. Diba? Halimbawa, si Renato, bata pa siya. At ito ko, aampunin ko si Renato. Tatanungin ko ba, pag inampun ko si Renato, sabihin ko, Renato, o kaya yung nagpapa sa bahay ampunan, yung pinaka-administrator. Halimbawa, si Ate Raquel, administrator. Yan bang si Renato na yan ay may pera? Yan bang si Renato na yan ay masipag, matalino? Yan bang si Renato na yan ay maaasahan? Yan bang si Renato na yan ay talagang mabibigyan ako ng satisfaction? Now, tanong, sasagutin lang ni Ate Raquel, alam nyo, hindi naghahanap si Renato ng paglilingkuran, naghahanap siya ng tahanan. Tama ba? Kumbaga, kung ikaw mag-aampon, hindi ka naghahanap ng mag-aalaga sa'yo. Naghahanap ka na magbibigyan ng tahanan. And when God took us as part of His family, hindi niya hinahanap ano magagawa mo para sa Kanya. Naghahanap siya ano magagawa niya para sa'yo. Nasusundan niyo po? Kaya lang, parang merong ang gagawin. Bakit? Kasi yung sinasabi niya sa'yo, ikabubuti natin. Yung sinasabi niya sa atin, ikabubuti natin. Pag hindi tayo sumunod sa Kanya, ikasasama natin. Yun ang dahilan kung bakit akala mo, parang nire-require ka to do something. No. He was telling you and trying to tell you, do this so that you would find the real comfort and abundant life that I want you to experience. Kasi habang lumalayo tayo sa instruction ng Diyos, lalo natin sinisirang ating sarili. Natingnan niyo po. Beloved, now we are children of God. Ngayon na, anak ka na ng Diyos. Sabi niya, it has not appeared as yet what we will be. Hindi mo pa nakikita yung talagang wangis ng Diyos sa iyo. Kumbaga, every time people will look at you, hindi na makita si Jesus, mukha kang demonyo. Ay, wag niyong personalin ha. Kung nasasaktan ka, baka nga totoo.
Pero hindi mo kailangan personal. Pero sabi niya, kasi hindi pa nag-a-appear for what I will be. And sabi niya, we know that when He appears, but I know we will be like Him because we will see Him just as He is. Magiging kawangis natin siya pag nandyan na siya. Once na nagtagpo na tayo, yes, ito na nga yun. Kaya don't ever give up. Don't ever say, Lord, hindi ko na kaya. Hindi mo talaga kaya ang Christian life. Unless you allow to believe in Him and trust in Him to transform you to a person that He wants you to become. Ganito tayo. Parang ang pangit naman ng buhay ko, ang gulo-gulo. Lahat yan, kinokorek ng Diyos yung lahat ng ginagawa. Pag tinitingnan natin yung parang tapestry na yan, ang gulo naman. Pero huwag kang matakot. Keep on waiting with such hopeful anticipation that God is not finished with you yet. Ang ganda pala ng ginubuo ng Diyos sa'yo. One day you will see it. Kahit itong sila Simeon, hindi lang makita, pero, and yet, nag-iantay sila for the consolation of Israel. Ganyan ka, pakisabi sa tabi mo, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Huwag kang mag-alala, tatapusin ka din. Ay, ang sama ng dating Hindi. Sorry. Napakaganda ng design ng Diyos para sa'yo. He will finish it. Kaya ang ganda ng mga kwento nila, Venus at sila, ang sasama ng mga pinagkikwento nila. And yet, look at how God is working in their lives. Kaya sabi nga ng Bible, tuloy tayo, little children, make sure no one deceives you. Huwag kayo magpapaloko. The one who practices righteousness is righteous just as he is righteous. Kaya naman, nafo-frustrate ka sa unrighteousness na nakikita mo sa'yo kasi you know that God is righteous. Tama? Kaya pero pag sumuko ka na, hindi, magpapakasama na lang ako, todo na to, then you know you have no relationship at all. Yung iba naman mas malala, hindi anak ako ng Diyos, ligtas na ako, kaya okay lang gawin ko kahit ano. Hindi ganoon. Tingnan niya, sabi ng Lord. The one who practices sin is of the devil. Huwag kang magpaloko. Kung talagang hinahabol mo kademonyuhan, talagang demonyo ka nga. Diba? Tapos sabi niya, the devil has sinned from the beginning. The Son of God appeared for this purpose to destroy the works of the devil. Kaya kaya mong hindi magpatuloy kasi sinira na ni Jesus yan. Hello? Maaring ang tagal makita na yung manifestation ng pagbabago mo, pero tayo ka ng tayo, tutuloy ka pa rin, dahil alam mo, hindi, sinira na to ni Jesus. Hindi ko kailangang magpatuloy dito. Amen? Now, tinapa sabi niya, no one is born of God practices sin. Ibig sabihin, walang pinanganak sa Diyos na magpapatuloy sa kasalanan. Because his seed abides in him, and he cannot sin because he is born of God. Kung ikaw ay anak ng Diyos, titigil at titigil eh. Kaya nga ang buhay natin is 3 steps forward, 2 steps back. 3 steps forward, 2 steps back. Napansin niyo po ba yun? At least 1 step na dadagdag sa'yo. You're getting better, and better by the grace of God and in the power of the Holy Spirit. Kaya sabi mo sa katabi mo, hope with anticipation. Yan ang sinasabi niya. And let's continue. Kaya alam nyo, minsan, just keep on doing what you're doing. Let's continue. And looking for the consolation, and the Holy Spirit was upon him. And it has been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Christ. Grabe ito. Pag-isipan niyo mabuti. He lived by the Spirit. The Spirit rested on him. The Spirit revealed to him in verse 26. Tapos, hindi lang yon. And the Spirit, guided him. Kaya mababasa niyo sa verse 27. Mamaya, papakikita ko sa iyo. Pero dito muna tayo. This guy lived by the Spirit. Now, sabi ng Lord, hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nakikitang may papanganak yung consolation ng Israel. Hindi madali yun. Paano mo malalaman? Ito ang sikreto. Marami sa atin masyadong abalang-abala. Kaya isip, parating na ba si Lord? Panay ang load natin sa YouTube. Ito na ang nangyayari sa Israel at sa Gaza. At ito na ang kaganapan ng mga huling araw. Alam nyo, hindi yun ang sikreto para malaman. Gusto niyo maging handa sa pagdating ni Jesus? Live by the Spirit. Tingnan niyo, sabi ni Jesus. Ganyan-ganyan yung mga alagad niya. Yung mga alagad niya, masyadong concerned sa pagbabalik ng kaharian ng Israel. Sabi niya, so when they had come together, sabi niya, they were asking him, Lord, ngayon na ba yung panahon na ibabalik mo na ang kaharian ng Israel? Ngayon na ba?
Ito na ba? Ito na ba? So, abang tayo, abang. Sabi ni Lord, hindi niyo dapat concern yan eh. Hindi niyo dapat kailangan alamin ng panahon or epochs. Dahil si tatay ko ang bahala dyan. Siya lang ang may authority dyan. Kaya ang gawin lang ninyo ganito, matatanggap niyong kapangyarihan mula sa banal na Espiritu at kayo'y magiging patotoo ko. Both, pag sinabing both, kahit saan. In Jerusalem, in Judea, in Samaria, and even to the remotest part of the earth. Hindi ibig sabihin, dito muna sa pamilya, pag ayaw, dito na sa Judea. Hindi. Sabi niya, wherever you are, be my witness. Gusto niyo mo talagang malaman kung darating na si Lord? Just keep on witnessing. Kasi sabi ni Lord, hanggat hindi yan nagpapayag sa buong mundo, hindi pa siya darating. Okay ba yan? Doon tayo maging abala. Kakapanood natin, hindi masama yun. Kanya lang naubos yung oras natin, hindi na tayo nakapag-share ng gospel. Nasusundan po? Masyado tayong, parang, wow, ito na ata. Ba't ka natatakot? Kung ginagawa mo yung trabaho ng Diyos, excited ka pa nga, anytime dumating siya, you will be seen and doing exactly what God told you to do. Okay ba yan? Nagkakaintindihan tayo? Now, tingnan nyo ang sabi ng Lord. Paano ba ma-feel ng Holy Spirit? Tingnan nyo para magkaroon tayo ng idea. Huwag ka magpakalasing. Sabi niya, dahil magdudulot yan ng kaubusan, energy, exhaustion. Kaya minsan, kahit hindi ka lasing, exhausted ka na sobra that you have no energy to serve the Lord. Ang sabi niya, but rather, be filled with the Spirit. Are you following? Ang sabi niya, is speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord. Talagang punong-puno yung puso mo ng kagalakan ng Diyos. You're singing to God, you're singing to one another. Napansin niyo ba yan? Now, ang ibig sabihin din yan, pansin niyo, sa Colossians, ganito sabi ni Paul, let the word of Christ richly dwell within you with all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms, hymns, spiritual songs, singing with thankfulness in your heart to God. Yung iba naghahanap lagi na pag na-feel siya ng Holy Spirit, I am filled with the Holy Spirit. Hallelujah. Talagang hindi ko maintindihan. Ang saya-saya ko. Hindi Espiritu yan. May tama ka. Ang Espiritu ng Diyos, pagka na-feel ka, you will be filled with the Word of God. You will be hungry for the Word of God. You will always desire to know more of God. You want to know His words. Alam mo na-feel ka with the Holy Spirit, parang gustong-gusto mo yung salita. Hindi ka makatatapos ng araw na hindi mo naririnig ang sinasabi ng Diyos. At yan si Simeon. The reason why he knew what God promised him, kasi talagang uhaw na uhaw siya kay Lord. Nakikinig siya lagi kay Jesus. Inaalam niya ang kalooban ng Diyos. Kaya pag may narinig siya, alam niya kagad ibalanse kung galing sa Diyos o hindi. Because it is confirmed by the Holy Spirit, confirmed by the Word of God. Kaya with hopeful anticipation. Kaya naman, tuwang-tuwa siya. Ngayon, tingnan niyo po. Kaya wait with joyful perseverance. Huwag kang magsusuko. Dapat masaya ka. Tingnan ninyo. And he came in the Spirit into the temple. Itong maman to, isipin niyo matanda na ito. Di ba sabi niya, in his old days, ang tanda niya, alam mo pag matanda ka na, ang daming sakit sa katawan. Minsan, sa sobrang sakit niya, gusto mo nang umuwi sa Lord Lord, hindi ko na iintayin yung consolation. Kasi Lord, talagang, iuwi mo na ako, ang hirap na Tapos, ayoko na ng ganito, pupunta pa ako sa templo, kung saan pa galing yan, hindi ko alam. Kung naglalakbay yan, ang layo, hindi ko alam. But one thing for sure, talagang ayoko na, ako lang. Alam niyo, minsan, katulad ditong linggo na to, medyo masama talaga lagay ko. Kaya nagpalagay ako ng upuan, baka sakaling matumba ako. Hindi naman niyo ako sasaluhin, sigurado ako. Kaya, sakali, nahihilo ako Kasi lalo pag nakikita ko yung mga natutulog, nakakahawa, gusto ko na talagang humigay. Di ba? Pero, sa punto ko, ito po, sabi ko, teka muna, Lord, kunin mo na lang ako. Ayoko ng ganito, ayoko maging inutil for the rest of my life. Di ba minsan ganun Pero hindi. Itong tao na to, ang saya pa rin, Tinasabi niya. And when the parents brought in the child Jesus to carry out for him the custom of the law, parang eto ngayon, sa Espiritu ng Diyos, dinala siya sa templo. Hindi niya alam na doon araw na yon makikita niya si Jesus.
Di ba basta sa kanya, pasunod lang siya ng sunod sa Espiritu Santo. I don't care kung ano nararamdaman ko. Basta sabi ng Holy Spirit, punta ka sa templo. Lord, ang sakit ng likod ko eh. Paano ba? Di tuloy ako, punta ako doon. Kasi sabi ng Holy Spirit eh. Di ba? Pwede naman sabi niya, Lord, ayoko na. Ang hirap magbiyahe. Sa edad kong ito eh. Ang hirap naman, pupunta pa ako dyan. Diba? Hindi na. Kasi excited siya. Di sabi ng Holy Spirit eh. Punta ka doon. Diba? Ito naman, tama naman ito si Jesus. Talagang napunta ron para sa templo. Alam niyo, ang daming tao sa templo, ha? Ang hirap kasi yun ang sentro ng Israel, eh. Kaya sabi niya, tinan niyo, si Jesus naman, tamang-tama naman, ang bait talaga ng Diyos. Itong si Jesus, siya'y baby, mga 8-day-old. At nagtagal siya hanggang siguro mga 6 weeks doon sa lugar. Tinan niyo, ha? Kasi may seremonya na kailangan gawin. Wala siyang sariling desisyon yung baby. But by the grace of God, this baby should fulfill the law of the prophets. Kasi kung hindi tayo maliligtas. So dinala si Jesus sa templo and he was circumcised. And he was named Jesus. Hindi ko na po explain lahat nito kasi hindi naman ito ang ating sentro ngayon. And the name given by the angel, he was conceived in the womb, sa pinangalanan. Normally, ang mga baby, pinapangalanan pagka circumcised na. Now, when the days for their purification, according to the law of Moses, were completed, meaning, ito po yung second ceremony. Pag nanganak yung babae, kailangan nilang ma-purify. Kasi for the next 33 days, they're impure. Nasusunod niyo? Mababasa niyo yan sa Old Testament. So they brought him up to Jerusalem to present him to the Lord. Ngayon pangatlo, as it is written in the law of the Lord, every firstborn male that opens the womb shall be called holy to the Lord. So ito rin, i-offer din bilang panganay. I-offer din. So, yan yung third ceremony. Lahat yun, finulfill nila, Mary at Joseph, ha? Now, tingnan nyo. And to offer a sacrifice according to what was said in the law of the Lord, a pair of turtle doves or 2 young pigeons. Now, listen. Itong bagay na to, mayroon silang option. Pwedeng bull offering, pero kung mahirap ka at wala ka talagang pera, 2 turtle doves. Nasusundan nyo. Dito pinapakita, mahirap si Joseph at si Mary, at si Jesus, na anak ng hari ng mga hari, na ipanganak sa kahirapan. Para tayo ay yumaman. Yumaman in a sense na masagana. Are you following? Ang yaman hindi nasusukat sa pera, ha? Now, ito napansin nyo kay Mary at saka kay Joseph. Kahit hirap sila, hindi yun excuse para hindi paglingkuran si God. Kaya meron silang joyful perseverance. Ganun din si Simeon. Hindi excuse, marami sa atin, excuse natin, wala tayong pamasahe, kaya hindi tayo pupunta, wala tayong pera, kaya ayaw ko mag-D group, wala akong oras. Ang dami natin excuse. Ang totoo niyan, hindi tayo mahirap sa resources. Mahirap tayo sa pag-ibig sa Diyos. Hello? Andyan kayo? Yung iba nga may kotse na eh. Ayaw pa rin pumantay. Bakit? Kasi traffic. Mahirap mag-park. Ang daming excuse. Sa totoo lang, hindi naman yun ang issue. Yung mahirap sa pagmamahal sa Diyos. Yun ang issue. Kita nyo nga yung mga pantas, nagbiyahe layo-layo from the east para hanapin ang pinanganak na hari ng mga Hudyo. Hindi na hari, pero nagbiyahe sila. Para ano? Para sambahin yung hari. Pag-isipan nyo, ang layo ng binyahe. Ganyan na ganyan sila. Walang excuse ng kahirapan. Minsan dami natin excuses. Ay, ayoko na kasi ang hirap talaga eh. Tsaka doon sa service, ayoko doon. Ang lamig-lamig. Pag ininitan mo na, init. Lahat may excuse. Wag na. Sabi ng Lord, dapat may joyful perseverance. Ano sabi ng Lord? Tingnan nyo si Jesus, kung hindi na finulfill yung law, sabi niya, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or stroke shall pass from the law, until all is accomplished. Bakit? Without accomplishing the law, Jesus cannot save us. Na-imagine niyo po yun? If Joseph and Mary excused themselves because of their poverty, wala tayong pag-asa. Nagkakaintindihan? Kaya nga, Jesus Christ, when the fullness of time came, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, so that He might redeem those who were under the law, that we might receive the adoptions as sons. Yan ang amazing na binigay na regalo sa atin ng Diyos. Let's continue. And sabi niya, and He took him into His arms. Paano niya nalaman yon? Paano niya nalaman? Because of the Holy Spirit, it revealed to him. Sabi niya, yan yung batang yon, yan yon. Yan ang sinasabi ng Diyos, yan yon. Hindi natin maintindihan ng ordinaryong tao unless you are in the Spirit. And sabi niya,
And the Lord, you're releasing a bondservant to depart in peace. Hindi sabi, ay, sa wakas, pwede na ako mamatay. Hindi ganon. Yung word na peace, buong-buo ako. Buong-buo akong aalis. Buong-buo ako dahil natagpuan ko na what satisfies me, the fullness of me. Yun ang ibig sabihin ng peace. Yung kabuuan ng Diyos na design sa akin, nangyari na. And I would depart with the fullness of such life. I'm so excited. And according to your word, for my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the presence of all people. Wow, a light revelation to the Gentiles and the glory of your people, Israel. The humanity is saved because of you. Nakakaintindihan? Sobrang saya niya. Bakit? Because the Lord accomplishes His words. Kaya you can wait with joyful perseverance. And finally, with grateful service. Bakit? Tingnan natin. And there was a prophetess Anna, the daughter of Phanuel. Konti lang mga prophetess sa Old Testament. Konti lang, even sa New Testament. Pero, itong si Anna, daughter of Phanuel of the tribe of Asher, she was advanced in years. May edad na. And leave her husband 7 years after her marriage. Isipin niyo, aga niya na byuda. Kung naipakasal siya ng 13, tapos 7 years, patay na agad asawa. Anong gagawin kung ikaw yung nabyuda? Hahanap ako ng bago. Di ba? Magpapaganda ako, tapos lalakad ako ng ganyan. Pag nakakita ng lalaki, hi. Siyempre, hindi nyo ma-imagine, pangit ko eh. Pero pag nakita mo, wow, gusto ko to. Sayang nun. Bata pa ko. Pero hindi siya ganun. And sabi niya, and then as a widow, to the age of 84, maraming widow, hindi makatagal. Yung mga iniwan ng asawa, hindi makatagal. Hanap ng lalaki. Kaya tuloy kung saan bumabagsak. No? Sasabi niya, ito hindi. Hanggang sa edad na 84, she never left the temple, serving night and day with fasting and prayers. Sobrang niyang, Lord, ikaw lang ang sapat sa akin. Hindi na ako hanap ng ibang lalaki, ikaw ay sapat na. Di ba? Ang sarap ng ganun. Yung iba sa atin, may asawa na hanap pa ng hawan ng iba. Ano ka ba? Sapat na dapat si God. Tapos bonus ka pa, may asawa ka pa. Oh, hello? Andiyan pa kayo? Nakuha niyo po. Hanap pa tayo ng gimmick. Hanap na natin kung ano-anong adventure. Pag si God sapat na, sobrang saya. Kaya nga hindi ang mga Christian, hindi masyado mapaghabol sa bisyo. Kasi si Jesus sapat na. Hello? Parang humina. Ganun ba yun? Talaga? Di ba? Kasi bakit ka pa hanap ng iba? Naalala ko yung kaibigan ko, sabi niya, kaya nga hindi na ako naninigarilyo. Si Jesus sapat na. Kaya hindi na ako naglalasing. Kasi si Jesus sapat na. Diba? Ba't pa ako hanap ng pagpapasaya sa akin? Si Jesus ay sapat na. Kaya tinan nyo, kaya talaga siya, pray ng pray. Hindi ko sinabi hindi na siya umuwi. Marahil, bahagi siya nandoon. Now, at the very moment she came up and began giving thanks to God, and look at what he did. She continued to speak of Him to all those who were looking for the redemption of Israel. Wala siyang tigil ng kakadaldal tungkol sa Diyos. Kung meron isang blessing ang mga edad, hindi ko sinasabi matatanda, advance in years, ang dadaldal nila. At sobrang maganda yan, blessing yan. Pag may edad na kayo, daldal lang kayo ng daldal about Jesus. You know why? Hindi kayo magkakadimensya. Dahil yan yung kwento kayo ng kwento. At hindi kayo pipigilan ng mga bata. Bakit? Mapapagalitan sila. Kayo maiho kayo, wala kayo alam, ha? Hindi, sige lang. Ganyan ang ginawa niya sa sobrang saya niya. Kwento siya ng kwento. Kwento siya ng kwento. Ayan, dumating na si Jesus, dumating na si Jesus. Ang saya-saya niya, kwento siya ng kwento. Alam niyo, kaya ang Christian nakakatuwa. Pag talagang nakilala niya si Jesus, minsan nakakalungkot mga Christian, no? Nag-aaway-away pa tungkol sa kung anumang bagay. Hindi. Ang Christian ganito sila. Tingnan niyo mga early Christians noon. They received His word and were baptized, and that day they were added 3,000 souls. Di ba? And they were continually what? Devoting themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Talagang sobrang hindi sila nauubusan ng gana. Ito pa sabi niya, and all those who believe were together and all things in common. Di ba ngayon, pinag-aawayan, pati tithing. Pwede pa ba yan sa New Testament? Hindi na issue sa kanila yan. Kasi they began selling their property and possession and were sharing them with all as anyone might have need. Hindi issue sa kanila yung tithing, sa kanila todo. Di ba? Pinag-aawayan pa ba yan? Hindi na pinag-aawayan yan. Ito pa. And day by day, continuing with one mind in the temple. Pag-uusapan pa ba natin, dapat pumarito tayo dito? Hindi. Sila araw-araw, yung ba nagreklamo? May D-group na sa Monday, may D-group pa ng Tuesday, may D-group pa ng Wednesday, may D-group, ang daming D-group. Ayoko na, Sunday lang, doon na lang lahat. D-group na Sunday, doon na lahat.
Eh di na day by day, continuing with one mind in the temple, breaking bread from house to house. They were taking their meals together with gladness and sincerity of heart. Grabe. Hindi lang inaalintana yung mga ganung bagay. Sa kanila, they're just rejoicing in the Lord. Ang layo, no? Now, alam niyo kung bakit? We lost our sense of awe of Jesus dahil hindi na tayo nakikinig sa Kanya. Si Simeon, si Anna, they were always in the presence of the Lord. They always listened to God. Ayaw ng Diyos ang sino mang mapahamak, kaya nangungusap siya sa mga tao. Pero ang tao masyadong abala sa maraming bagay, kaya hindi lang marinig ang boses ng Diyos. Kaya hindi, alam sabi ng Panginoon, ako ang pastol. Kilala ko ang aking tupa at sumusunod sila sa akin. Kasi sila naniniwala sa akin. At binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Walang makakaagaw sa kanila sa aking mga kamay. At ang aking Diyos na higit na mas makapangyarihan sa lahat, walang makakaagaw sa kamay ng Diyos, ng aking Ama sa iyo. Bakit? Pero ang isang palatandaan, nakikinig ka sa boses ng Diyos. Daming boses, kaklase, kaibigan. Alam mo naman kung anong buhay mo, kung magulo yung buhay mo. Pwede ka magmaskara na masaya ka, na parang okay lang lahat. Pero in reality, hindi ka mapayapa ang sasabihin mong, I will depart in peace. Katulad ng sinabi ni Simeon. Sabi niya, pakilabas lang, now, O Lord, you are releasing my grandson to depart in peace according to your word. Bakit? Narinig ko yung boses mo. According to your word, narinig ko yung boses mo. Kaya I can depart in peace. Malungkot ko sasabihin sa inyo, taging Disyembre, panahon ng Pasko at mag-New Year, maraming namamatay. But they cannot depart in peace. They're trying unless they listen to the voice of God Himself. Si Simeon listened to the voice of God, tiniis lahat just to hear Him say, ayan na. Si Ana ganun din, ayan na. And I pray tayo rin, yan na nga. Praise God. You are the voice who brought me home. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali, mga kapatid. Tulad ng sinabi ko sa inyo, kaya nating nagpaimbabaw sa harapan ng ibang tao na we're fine, we're okay. But you know, kung alam mo, kung wasak yung buhay mo, hindi mo maintindihan ano nangyayari, and hindi ka makapag-intay sa Diyos, hindi ka makapag-intay sa Kanyang tinig. Pero ngayon sinasabi ng Diyos, ako'y nakatayo sa pintuan at sino mang magbukas ng pinto, ako'y papasok sa Kanya, siya'y kasama kong kakain at siya'y kasama ko, pagkakain kaming dalawa, magkakaroon kami ng maitinding ugnayan. Yun ang hinahangad ng Diyos para sa atin. Kapatid, nadidinig mo ba yung boses? Nadidinig mo ba yung tunog ng Kanyang katok sa puso mo? Marahil sasabi ng mga tinig sa tabi mo, wag ka makinig dyan, wala yan, hindi mangyayari yan. Hindi, sinasabi ng Lord, makinig ka sa akin, anak. Walang ibang magpapalaya sa iyo kundi ako. Dahil hindi lang ako pinanganak ng unang Pasko, ako'y nabuhay, namatay para sa iyo, nagdusa para sa iyo, at nabuhay na magmuli para sabihin sa iyo, ako lang ang makapagbibigay sa iyo ng tunay na kalayaang hinahangad mo, na tunay na kaligayahan na hinahangad mo. So you can honestly say, I can depart with peace in my heart. Nakabuong buo ako na wala akong regret dahil nakinig ka sa tinig ko. Kapatid, huwag mong hayaan lumipas na naman ang panibagong Pasko, ang araw na ito, na hindi mo pa siya pinakikinggan. At kung itong pagkakataon at sinabi mo, Lord, I want to listen to you. I want to offer my life to you. Kapatid, kung ikaw yun, itaas mo ang kamay mo sa Diyos with humility, Lord. Tulungan mo ako, gusto kitang pakinggan. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako, Panginoon. Tulungan mong marinig ko ang tinig mo. Sa magulong mundo na kinalalagyan ko na ang daming tinig at daming boses, Panginoon Diyos, na naririnig. Tulungan mong tunay kayong aking pakinggan. At tulungan mo kong mag-intay hanggang ikay magsalita at marinig ko ang tinig mo. Kaya't Panginoong Hesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At sinusuko kong aking sarili sa inyo at inahandog ang buhay ko bilang isang buhay na handog. Dahil ikaw lang ang tinig na kailangan kong pakinggan.
Salamat, Panginoong Hesus, na matyaga kayong nagsasalita. Panginoon, hindi naman bida si Simeon para sa Pasko. Hindi naman bida si Ana. Pwede namang matupad ang plano mo kahit wala sila. Pero pinili mong sabihin pa sa amin na hindi mahalaga kung gaano ka katanyag, hindi mahalaga kung gaano ka kakilala, ang mahalaga, importante ka sa akin. Kaya't pinakinggan ko ang panalangin mo, Simeon, pinakinggan ko ang panalangin ni Ana, na hindi sila uuwi sa akin nang hindi lang nakikita ang pangakong consolation ng Israel. Ganun ka din, kapatid. Inaantay. Marahil inisip mo, hindi naman ako ganun ka-importante, hindi naman ako pastor, hindi naman ako kilala. Pero ikaw ay dumudulog sa Diyos, para sa Diyos, ikay napakahalaga kung kaya't namatay siya para sa iyo. Ipagpasalamat mo ito. Sabihin mo sa maraming tao that God is looking for people who would hear His voice, that He can bring them home. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And Father God, I thank you for these brothers and sisters and friends raising their hands before you with humility, offering their lives to you, accepting you as their Lord and Savior, and promising to listen to your voice, Father God, and offering their lives as a living sacrifice before you. Holy and acceptable, O God. Lord, may your promise, may your word be accomplished in their lives. In the name of Jesus, hallelujah. Thank you, Lord. May you empower all of us with the power of your Holy Spirit. And may we patiently wait. And while waiting, we will serve you. While waiting, we will worship you. While waiting, we will run the race, O God. While waiting, Lord, we give our whole life to you. Thank you, God, because you have first given yourself to us. We love you, Lord, because you first loved us. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. God bless us all.